What's up? This is MC. Sa videong to ay itutuloy natin ang ating series na How to Checkmate at tuturuan ko kayo kung paano maka-checkmate gamit ang rook at ang king. Take note na ang rook mag-isa ay hindi nakaka-checkmate sa open board, kaya naman dapat talaga natin gamitin ang ating king. Meron akong dalawang approaches na ituturo para maka-checkmate. Sa mga examples na gagamitin natin, ang ating rook ay nasa E1, ang ating king ay nasa E3, at ang king ng kalaban, ang black king, ay nasa delta 6. Ngayon, in general, di ba ang tinuturo kong pag-checkmate, pipili kayo ng side ng board kung saan nyo gustong matihin yung king ng kalaban. Pero ngayon, hindi naman side ng board. Kailangan yung pumili ng corner square. So, pwedeng A1, A8, H1, at H8. Pipili kayo kung saan nyo siya pinakagustong matihin. At ang pinaka-ideal dyan ay kung saan pinakamalapit yung king ng kalaban. So, ngayon nasa D6 siya. At pinakamalapit siya sa A8. So, doon natin siya matihin. So, meron akong dalawang approaches. Una ay pang beginner, pangalawa ay pang intermediate or advanced. Sa pang beginner, madaling maintindihan pero hindi ganun ka-efficient. At sa pang intermediate naman or advanced, hindi siya sobrang dali maintindihan pero mas efficient naman to. So, simulan natin sa pang beginner. Gagamitin natin ang ating king at ang rook para pilitin yung black king magpunta sa corner kung saan natin siya gusto matihin. So, normally yung king natin, ilalapit natin sa king niya para onti yung mapuntahan niyang squares. So, kung papipiliin kasi siya, pipiliin niyang magstay sa gitna para hindi siya mapunta agad dun sa corner. At yun yung trabaho ng ating king. Pipilitin natin na umunti yung squares na pwede niyang puntahan para mapilitan siyang pumunta sa corner. So, ngayon ang best move natin dito sa umpisa ay king to d4 para hindi siya makapag-stay sa gitna. At na-open din yung linya ng rook natin sa E1 para makontrol yung buong E-file. At siya ay nag-king to C6. Ngayon, ang trabaho natin dito, hindi lang basta mag-deliver ng check. Yan ang iwasan nyo. Hindi nyo kailangan mag-deliver ng check. Kailangan mapilitan siyang magpunta sa corner. At doon lang tayo mag-deliver ng check with checkmate din actually. So, hindi natin kailangan mag-rook E6 or mag-rook C1. Kailangan nating limitahan yung black king. So, dito ang masasuggest ko na move ay king to, at dito ang masasuggest ko na move ay rook to E5. Kontrolado pa rin natin yung E-file at kontrolado na rin natin yung 5th rank. Ngayon, bumalik siya sa delta 6. Hindi tayo maaaring mag-rook D5, check. Though, matcha-check natin siya kaya lang hindi rin maganda kasi pupunta naman siya ng E6. So, hindi rin lumiit yung mundong pwede niyang galawan. Nalipat lang. Kaya naman, hindi advisable na ilipat yung rook. Sa posisyon na to ay ideally placed na ang rook. Meaning, ang kailangan nating igalaw ay ang ating king. Pero dapat nakadikit pa rin yung king natin sa ating rook kasi nakadikit yung king niya sa rook natin. So, kung hindi natin babantayan yung rook natin, kakapture niya yan. At isa lang ang move na pwede yung gawin. King to E4. So, bumalik siya sa C6. Ngayon, kung pwede nating paliitin yung mundong pwedeng galawan ng kanyang king, paliitin natin. Take note na nasa C6 na siya ngayon. Kung mapipigilan natin siya na magpunta sa D-file at sa 5th rank, ay liliit na yung mundong kanyang gagalawan. At pwede natin yung gawin with rook to D5. Siya ay nag-king to B6. Ngayon, kung mapipigilan natin siya magpunta sa C-file at sa 5th rank, ay talagang dadali yung trabaho natin. Kaya lang ang rook to C5 ay hindi posible dahil kakapturin lang yun ng kanyang king. Dahil kakapturin lang yun ng kanyang king, walang bantay yun. So, kailangan ilapit muna natin ang ating king. King to D4. Bumalik siya sa C6. Ngayon, pwede na ba tayo mag-rook C5? Pwede tayo makadeliver ng check, oo. Kontrolado pa rin natin yung 5th rank at kontrolado natin yung C-file. Kaya lang makakatuwid siya ng D-file. So, lalawak ulit yung mga lugar na pwede niyang puntahan. At ayaw natin mangyari yon. Meaning, hindi pwede mag-rook C5 agad. So, improve muna natin ang ating king. Tapat natin sa king niya, king C4. At siya ay nag-king B6 na. Ngayon ay pwede na natin siyang pigilan na magpunta sa C-file at kontrolado pa rin yung 5th rank. Rook to C5. Ayan na yung perfect timing para mag-rook to C5. At siya ay nag-king to A6. Kung siya ay nag-king to B7, ay lalapitan natin siya king to B5. Liliit na yung mundong gagalawan niya talaga. So napilitan siya mag-king A6. At pigilan na natin siya na makatawid ulit ng B-file with rook to B5. So, maliit na yung gagalawan niya, A5, A6, A7 na lang. Mamaya paliliitin pa natin yan. Ngayon, yung rook natin sa B5, ideally placed na yan. Yung king natin, nasa C4. Yung king niya, nasa E7. Again, dapat malapit yung king natin sa king niya. So, ilapit natin, king to C5. Siya ay nag-king to A6 ulit.
Kung siya ay nag-king to A8, hindi pa rin naman siya mamamate. Pero mas challenging nga naman kung sa gitna siya pupunta. So dito, lapit pa natin yung king natin. King to C6. Siya ay nag-king to A7. Wala naman siyang ibang legal move. Sa ganitong senaryo, kung kaya natin siyang limitahan sa dalawang squares na lang, A8, yung corner kung saan natin siya gusto matihin, at yung katabi nun, A7, pilitin nating mangyari yon. So let's play rook to B6 para bawal na siyang mag-king to A6. At dito, siya ay nag-king to A8 kasi wala na siyang choice. At ito yung dapat yung tandaan. Hindi pwedeng walang legal move ang kalaban natin kasi tatabla. So dito, king A8, 'di ba? Huwag kayong magro-rook B7 na sasabihin nyo pang bawal siya sa B8, bawal siya sa A7. Ayos, wala na siyang gagalawan. Ito yung senaryo na wala siyang gagalawan pero hindi siya talo kasi hindi siya undercheck. Yan ay tinatawag nating stalemate. At ang result doon, draw. Kahit lamang ka pa ng isang rook. Or minsan ng queen, nangyayari rin yan. Which is very unfortunate para dun sa side na lamang. Kasi lamang na lamang ka pero nakadraw pa yung kalaban kahit king lang yung gamit niya. So wag nyong gagawin na walang legal move yung kalaban nyo. Iiwanan nyo ng at least isang legal move. So dito kaya gusto nating makontrol yung mga squares malapit sa A7 at A8 para meron pa rin siyang pwedeng lipat-lipatan. A7, A8, A7, A8. So hindi siya makaka-stalemate. Ngayon, ang dapat natin gawin dito ay i-improve ang ating king. Yung rook natin ideally placed na yan. Yung king hindi pa. So lapit pa natin to sa king niya. King to C7. At siya ay nag-king to A7. Kasi wala naman siya magagawa. Yun lang yung legal move niya. Ngayon, turn na natin. At hindi natin siya ma-checkmate kung siya ay nasa A7. Dapat nasa A8 siya. At mangyayari yon kapag gumawa tayo ng isang waiting move. Ang waiting move ay isang move kung saan mapapanatili mo yung role ng iyong mga materials. Dito yung king natin binabantayan yung rook at yung rook natin binabantayan yung A6. Hindi kailangan bantayan ng rook yung B7 at B8 kasi trabaho yun ng king. So ang trabaho lang ng rook dito, bantayan yung A6. So gagawa tayo ng move na bantay sarado pa rin ng rook yung A6. At napakaraming options. Pwede sa C6, D6, E6, F6, G6 at hanggang H6. Pero syempre, lapitan na lang natin. Rook to C6. So, mapipilitan siyang magpunta sa A8. At ayan, madideliver na natin ang checkmate, rook A6. Ayan. Again, ito yung approach na mako-consider kong pang beginners. So, magpunta naman tayo sa mas advanced. So, dito, same lang naman ang initial move, king to D4, para hindi siya makapuntang E5, D5, at C5. At siya ay nagpuntang C6 pa rin. Dito hindi ko ina-advise na mag-check diba sa E6. Pero actually okay lang yun. Check tayo sa E6 ng rook. And then siya ay nag-king to D7. Tulad na nabanggit ko kanina, pipilitin niyang dikitan yung rook natin. So take note na bantayan niyan lagi. King to D5. King to C7. Actually dito pwede rin mag-rook D6 para hindi na siya makapuntang D5. Pero ibahin naman natin para medyo mas advance. Let's play king to C5. Tapatan natin yung king niya. Ito yung magiging problema dyan. Didikitan niya yung rook natin. So, bumalik siya sa D7, inaatake yung rook natin. Pero actually, pwede tayong gumawa ulit dito yung tinatawag nating waiting move. At talas lang natin ng isa sa E5. At hindi siya makakapuntang E7 kasi guarded yun ng rook. So, mapipilitan siyang bumalik sa C7 kung saan magkatapatan na ulit yung king natin at pwede tayong mag-rook to E7. Bakit magandang move yung rook to E7? Kasi yung king natin, pinipigilan siyang makapunta sa 6th rank. At yung rook natin, kokontrolin yung buong 7th rank. So, mapipilitan siyang magpunta sa 8th rank, which is yung goal natin. So, let's play rook to E7. At nagpunta na nga siya sa delta 8. So, inaatake niya yung rook natin. Kailangan lang naman nating bantayan. King to D6. So, lumipat na siyang C8 kasi wala naman siyang ibang legal move. Let's play king to C6. Tapatan yung king niya. So, nagpunta na siyang B8. Kung nagpunta siyang delta 8, atras lang tayo sa E6 at mapipilitan siya magpunta sa C8, then we deliver checkmate, rook E8. So, hindi siya nagpuntang delta 8. Nagpunta siyang bravo 8. At sa ganitong senaryo, kapag tinapatan ulit natin yung king niya, king to B6, babalik na siya sa C8. So, mahirapan na tayong i-checkmate siya doon. Kaya dito ang advice ko ay gawin na rin natin yung pang beginner. Rook to C7 para hindi siya makapuntang C8. So, dalawa na lang yung pwede niyang square na puntahan. A8 at B8. At siya ngayon ay nag-king A8 kasi wala naman siyang choice. So, lapit natin yung king natin, king to B6. Siya ay nag-king to B8, only legal move.
Then dito, kailangan na natin gumawa ng waiting move para pumunta siya ng A8, then magro-rook C8 tayo. So waiting move, pwedeng rook C6, rook C5, rook C4, hanggang rook C1. Lahat ng yan ay waiting move. So let's play rook C6. Then king A8 and then rook C8. Hopefully ay nasundan nyo yung dalawang approaches natin sa pag-checkmate. Kung hindi nyo man nasundan agad, ay pwede nyong ulit-ulitin yung panonood ng video ito. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.